Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama Magkaiba po, po Mr. yun. Chair. Kaya Tama wag niyo po. pong paghaluin kasi Hindi ko sandali lang po, pinaghalo. sandali lang po. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin paghaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative. What? 25 seconds. 25 ba? Tama ba? O, 25. Tama. Salamat, Mr. Chair. But before my time starts ticking, just to follow up, kung pinapresent kay Mr. Diskaya yung ledger niya, and he said that kailangan niya magkonsulta sa abogado, I think he has legal counsel here. Maybe he should answer to the committee, but hindi pa niya pinipresenta yung ledger na hiningi ng committee, Mr. Chair. Mr. Diskaya? Your Honor, I invoke my right po against self-incrimination po. Yan po yung advice po sa akin ng lawyer ko. Go ahead, Senator Antiveros. You may Thank proceed. you. Yes, Mr. Just on Chair. that point, because iba yung, with the permission of the chairman, very quickly lang, because iba yung sinabi niya dun sa explanation niya, ngayon nag-i-invoke siya ng right against self-incrimination. So pabago-bago na naman ang kanyang posisyon. Sabi niya din sa sulat sa Blue Ribbon Committee, ikukonsulta muna niya yung lawyer niya dahil kailangan pa niyang pag-aralan. Ngayon, panibago. Maybe he should put in writing that invocation also, Mr. President, just to respond to the earlier inconsistency do sa sulat niya. Pabago-bago, Mr. President. Can we defer decision on this particular issue so we can proceed? Because Yes, some resource persons need to get out or leave by noon time. So, Senator Ruiz Antiveros, you may proceed. Salamat, Mr. Chair. At maraming salamat, Senate President, para sa mga dagdag na minuto. Secretary Dizon, umamin dati yung DPWH NCR sa komite na walang koordinasyon ang daan-daang flood control project sa Quezon City na kailan lang ay lubog sa baha. Ulat ng Quezon City LGU ngayong linggo sa 331 flood control projects mula 2022 lamang hanggang 2025 na worth 17 billion pesos, dalawa lang ang may koordinasyon na aprobado ng lungsod. Imagine po, dalawa lang sa 331 projects. Wala pang 1% ang sumunod sa dinevelop na flood control master plan ng Quezon City. May mga proyekto tuloy na imbes makabawas sa baha, nagdulot pa ng mas malaking baha sa mga daan, kalsada, bahay, opisina, pati paaralan. May ghost projects din daw na hindi makita ni mahanap ng LGU kahit ngayon. So, Secretary, may sinusunod ba ang DPWH na iisang master plan sa paggawa ng bawat flood control project sa bansa? Wala po. Oh my God, wala. So, bakit gumagawa ng mga proyekto ang DPWH na hindi dumaan sa koordinasyon o konsultasyon sa LGU tulad sa Quezon City na may ordinansa, ha, Mr. Chair, Ordinance number 2939 series of 2020. Ordinansa na nagsasabi na kailangan ang koordinasyon. Mr. Chairman, Madam Senator, yan din po ang katanungan namin. No? In fact, I will go a step further, Mr. Chairman. Ni plano po wala eh. Sabi ko nga po, every time po mag-inspection kami, ang una pong tinatanong ko pag sa site mismo, pag nakausap ko po yung contractor, subcontractor, foreman, ang hinihingi ko po kagad, plano, patingin ng plano. In almost all cases,
wala pong maipakita sa aming plano. Sabi ko nga po, Mr. Chair, Madam Senator, kahit nga po maliit na bahay, kailangan ng plano bago ka magpagawa. Siguro naman po itong mga daang milyong flood control projects dapat may plano. Wala po silang mapakita. Kaya po, kasama po ito sa aming ongoing investigation kung bakit po pinapayagan ito at paano po nakakalusot ito dito sa napakaraming mga proyektong ito. And for the record, Mr. Chair, sinabi na po ng Quezon City government, mayroon po silang flood control plan. Yan din po yung bahagi ng sagot ni Mayor Joy Belmonte dun sa alok ni Ramon Ang tungkol sa flood control. Pinasalamatan niya yon at sinabi, in fact, meron po kaming city flood control master plan na pwedeng makuha yung suporta mula sa private sector. Pero mula sa gobyerno mismo, bakit may master plan itong syudad, pero at may 331 projects na iginawa ang DPWH, NCR, Quezon City, pero dalawa lang ang coordinated. And I'm only guessing coordinated sa master plan. Ganyan din po ba ang kalakaran, Secretary, Mr. Chair, sa ibang mga syudad o lalawigan tulad ng Bulacan at iba pa? Mr. Chairman, Madam Senator, we are seeing a very, very similar pattern in every area that we visit and in every report that we get. There is little to zero coordination with the local governments, with the province, much less the regional development councils. And just on the master plan po, meron pong the latest finished plan po na meron sa aking pagkakaalam ay nung 2013. No, meron pong plano, meron pong integrated master plan for flood control nung 2013. At meron din pong ongoing ngayon ginagawa ang JICA at ang World Bank. Ongoing po ito at ito po'y matatapos pa lang sa susunod na taon. Yun lang po ang nakita naming mga master plan o ginagawang master plan pagpasok po natin 2 weeks ago. At yung pong latest finished plan 2013, para po yun sa NCR o bansa o Quezon City? Secretary? NCR po. NCR po. At yun din pong ginagawa ngayon ay NCR din po, ang ginagawa ng World Bank at ng JICA. So yung ongoing JICA World Bank Master Plan, matatapos nila by 2026 para din sa NCR. Wala po ba sa ibang mga rehiyon or para sa buong bansa natin? I recall, Mr. Chair, Secretary, na mayroon sa Central Luzon. Tama po ba yon? Meron din pong ongoing din po ng Asian Development Bank ng 18 major river basins nationwide, no? Pero again, ongoing pa lang din po ito. So, mali ba yung alaala ko na mayroong master plan para sa Central Luzon? I seem to remember having read na mayroon. And kung mayroon kasi, dapat sakop pati Bulacan. May reference, kung naalala ko, sa Pampanga River Basin, Mr. Chair, Secretary. Kita po namin, and we can give a copy po to the committee and to the Honorable Senator of this Yes, please, Mr. Chair. April 2013 Master Plan for Flood Management in Metro Manila and surrounding areas. So, meron din po sigurong kaunting Region 3 dito. I suspect baka meron pong Bulacan dito. Kakahanap pa lang po namin ito, Mr. Chairman, Madam Senator. And we will submit this po to the committee. Salamat, Mr. Chair. Chairman, Yes, with Mr. the Chair. with the permission of Senator Ontiveros. Yes, Mr. Chair. Just Senator Pangilinan is yes, just recognized. very quickly yung information ng master plan. Can you give us a cost estimate of the completion of that master plan? Magkano yan? Kasi baka nga yung 2 taong flood control na nalustay enough to address itong 18 river basins and address the problem of potable water, irrigation, as well as flood control. Just to inform, submit the costing, estimated cost to us. To clarify po, Mr. Chairman,
cost po nung paggawa nitong master plan. Hindi No, po no, yung, no, no. The ay, o cost- yung mga proyekto. If the plan is implemented, how much will it cost? How long will it take? Di ba may plano? Senator Pangilinan, with due respect, may I remind you that you are only allowed one follow-up question unless Yes, Senator sorry. Tiveros opts not to reclaim her time. My Yes, it will apologies. be deducted. It's all right, Dr. Mr. Chair. He may pursue this last follow-up question So let for now. the clock move. Mr. Chairman, I don't have the numbers right now. Kukunin ko po yun, pero very clear po yung instructions po ng committee. Bibigay po natin yung costas ng mga proyektong kasama dun sa master plan kung ito sana ay na-implement. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. Chair. And importante po yan, Mr. Chair, kasi baka hindi lang doble, kundi triple ang gastos sa mamamayan nitong floodgates of corruption. Kasi yung proyekto na ginastosan, yung damage sa mga tao dahil binabaha pa rin kahit di umano may flood control projects, plus nga yung gastos din nitong mga pagbubuo ng master plan na dapat sana ay maasahang maipatupad. Could I add the request, Mr. Chair, to the Secretary kung maaari nyo bang isumite sa komite mga kopya ng mga existing master plans for flood management for Metro Manila. So, yun po. We will comply po. Thank you. Mr. Thank you, Secretary, Mr. Chair. Dako naman po ako sa ngayon sa mga Diskaya sana, pero isa lang amang po dito, ay nandito. So, kay Mr. Curly Diskaya. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Diskaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po naming magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero nape-pressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo, hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by Senator yes Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to or no. Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Hontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking... naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibidbidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno. Para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo. Your Honor, nagugulahan lang po siya ng mga time po na yun. Pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami
sa mga company po na yon, bali ako po yung owner ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At yung sa miss ko naman po is Alpha lang. 2 kumpanya lang sa inyong mag-asawa, pero yung mga kamag-anak nyo, ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano Sa yung record sabi po nyo, namin. may kalakaran kayo? Ano bang kalakaran ninyo sa Quezon City ng inyong mga kumpanya? Sumasali po kami sa public bidding. Pag nakikita po namin sa PhilJeps, sumasali po kami para sa public bidding po. Pero bakit sinabi nung asawa nyo na kahit pagkatapos mabasa nyo sa PhilJeps, nagko-compete, hindi lang isa, hindi lang dalawa ninyong mag-asawa, pero yung siyam na kumpanya ninyo sa isa't isa? Your Honor, kinakabahan lang po siya at saka kinakabahan lang po siya. Pero sa record po namin, wala po naglalabanan. Sige, titignan ko ulit yung mga records ninyo ha, at tatanungin ko ulit si Ms. Diskaya pag nagpakita sila ulit sa susunod na hearing. Dahil mahirap pong magsabi ng one thing sa isang hearing at magsabi ng kabaliktaran nun sa susunod. Perjury po ang tawag doon dahil under oath po kayong mga resource persons. Ngayon may mga nakausap o nilapitan din ba kayong regional directors at regional director at district engineers dito naman sa NCR? Your Honor, wala po. Bali, sumasali po kami sa public bidding. Pag nakakita lang po kami ng mga public bidding na nakapost sa PhilJeps na invitation, tsaka lang po kami pumupunta at sumasali sa bidding. At nagbayad din ba kayo ng 10 to 25% para makakuha ng proyekto? Yan po ang pinipilit po nila kapag kami po ay na-awardan na po ng project at saka po sila nagdadatingan. At pag nagdadatingan sila at pinipilit kayo, nagpapapilit naman kayo, nagbabayad kayo. Your Honor, wala po kami magawa kasi syempre po natatakot kami dahil nagkaroon na po kami ng mga karanasan na nami-mutual terminate po at nami-mutual terminate at saka nagkakaroon po ng right of way problem ang mga project po namin. Pero nagbabayad kayo, 10 to 25% sa Quezon City. Your Honor, yes po, Your Honor. Yes, ay salamat. Isang consistent na sagot so far. Ngayon sir, doon sa inyong affidavit, Mr. Diskaya, doon po sa inyong affidavit, paano kayo nagbabayad sa mga opisyal? Gaya ng sinabi nyo. Cash ba yan lagi? Cash po lagi. Okay, cash lagi. So, nag-withdraw kayo ng malaking cash sa bangko? Yes po, Your Honor. Yes. Magkano pinag-uusapan natin? Anong range ng bigayan? Your Honor, I invoke my right po, Your Honor, kasi wala pa po akong protection po. Sir, ang protection Witness nyo ay protection. magsabi kayo ng totoo, under oath. Kanina, inamin nyo na nagbabayad kayo ng 10 to 25% sa Quezon City. So, given yung range ng halaga ng mga proyekto nyo sa Quezon City, magkano ang range ng bigayan kapag kayo nagbabayad niyang 10 to 25%? Senator, with the permission of Senator Yes, Tiveros, Mr. Chair. the Senate President is recognized. Mr. Diskaya, bigyan ko kayo ng advice. This is not because I am a lawyer. It's because I have been here for ages, since 1992. Ay ako ang pinakamatandang senador dito sa term, hindi sa edad. Mas may edad sa akin yung katabi ko. Meron kayong legislative immunity, huwag kayong matakot.
Pag sa hearing kayo nagsasalita, pwede nyo invoke legislative immunity, magsalita kayo. Huwag nyo sabihin yung against self-incrimination. Hindi. There is such thing inherent sa mga committees, yung legislative immunity yung tinatawag. Kung meron kayong gusto ipagtapat, ipagtapat ninyo. Hindi pwedeng gamitin sa inyo pag sa hearing nyo sinabi. Na makakatulong kayo sa amin at matutulungan din namin kayo. Yun ang gawin ninyo. Tatanong sa abogado nyo, alam ng abogado nyo yan eh. Baka lang, ayaw nyo lang talagang sabihin yung dapat eh. Di ba? Huwag kayong matakot. At meron po kaming maibibigay sa inyong legislative immunity tinatawag. Your Honor, Salamat, okay lang po Mr. ba? Chair. Itatanong ko lang po muna sa legal counsel ko po. Mr. Chairman, no? I distinctly recall na nung araw nga na-question yung issue na yan eh because baka gamitin sa korte yung mga sinasabi ninyo rito. But it has always been implied, lalo na pagka hiniling nung resource person or nung witness. Pag hiniling niya na yung sasabihin niya ay hindi pwedeng gamitin sa kanya, pwede mo nang hindi gamitin yung self-incrimination na yan na sinasabi. So, just for the record, no? So there is no direct law, no? Pero ang naging practice implied ang legislative immunity. Yes, what the Senate Once President requested, what the Senate President is saying is hindi po blanket yung legislative immunity. Pwede nyo invoke subject to the approval of the committee, pero kailangan mag-tell all kayo kung kayo bibigyan ng legislative. As the Senate President stated, wala pong batas kasi hindi covered ito, unlike in the United States, ano? Pero napapractice namin yan. Even during the time of Senator or Senate President Drilon. Wala naman pong nagkukesyon sa court. So it has been a practice for the longest time na pwede mag-grant ng legislative immunity ang committee. Any committee or standing committee for that matter. So it's up to you if you want to request the committee, if you want to invoke legislative immunity, then we will rule on it. But also, Mr. Chairman, but also, it does not exempt you from perjury. Diba? It doesn't mean that you are exempted from perjury pagdating na pag ini-invoke yung legislative immunity. Kaya kailangan Mr. Chair. sasabi pa rin na totoo. Mr. Chair, Senator Marcoleta is recognized. may I clarify that because Senate President said that by tradition, we can extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republic Act 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice. Pagkatapos, okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung ganon. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float. We can encourage people like that kasi pagkakaalam ko ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana'y ma-ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take.
of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. Chair, bigla kasi siyang gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program, kinakailangang magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or yung indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na ganun eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami. Hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kayang-kanya namang basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung ganun eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but they aren't immune. May I respond, from jury. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Tama po, Magkaiba Mr. po Chair. yun. Kaya Tama wag niyo po. pong paghaluin kasi Hindi ko- wala hindi ko- hindi ko sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate, for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to dito. Pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema. At wala naman pang nagdudulog sa Supreme Court. Ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin paghaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwedeng i-cite. At tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun sapagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba nang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank ng you. batas. Thank you Salamat very po. much, Senator Marcoleta. So can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator JB is waiting in the wings. No? Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa ano po, minsan nagkikita po kami sa
pinupupunta po kami sa sa Shangri-La or minsan po sila po ang pumupunta sa office. Ang sosyal, Senator ah. Risa, Yes, sino Mr. yung- Chair. Sino yung nila? Ano po, Names, please, names. yung mga nabanggit ko lang po dito, yung Okay. tao po nung nandito po Thank you. sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa Shang or sa office nyo? Kadalasan po, Your Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag. Kasha. Saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera? Your Honor, okay lang po ba i-consult ko lang po yung legal ko? Mr. Counsel. Chair. Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, with the permission of Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes, Senator Estrada. Taon nino? Taon nino to? Mga kongresista binanggit mo? Yes po, Your Honor. Alright. Kongresista, tinatanong ko din yung DPWH officials na binabayaran nyo sa QC. Ano ba yung topic? Mga DPWH officials o Senator mga Estrada. kongresista? Your one question is enough. Thank you. Yes, Mr. Chair, tinatanong ko yung mga DPWH officials ng Quezon City na inamin ni Mr. Diskaya sa affidavit na binabayaran nila. Your Honor, pinupupunta po nila kami sa sa office po nila para dalhin. DPWH office? Yes po, Your Honor. Wow. And so second paper na lang. bag. One, Oh, my last second, Mr. Okay. Chair. No, Saang bako your time kayo? is up actually. All right, But sir. you can proceed with your last My question. last question. And one last brief manifestation. Kasi tinanong ko na, saang bangko kayo nagwi-withdraw ng pera? Your Honor, ano po? Your Honor, okay lang po ba itanungin ko muna yung counsel ko? Tinanong nyo na po kanina. In the eh. meantime, you can Yes, my last pag-reserve na lang manifestation. yung manifestation sa second round. No? In fairness to the others who are waiting. Yes, Mr. Chair. It's for the AMLAC. Hopefully, hindi pa sila aalis before 12 noon. Yun lang po yung one paragraph manifestation ko po. Alright. Salamat, Granted. Mr. Chair. Manifestation lang po, Mr. Chair, or request po sa Chair na isubmit po ng AMLAC sa komite ang kanilang reports na natanggap on suspicious and covered transactions related to contractors and relevant DPWH officials. That's my request, Mr. Chair. And I think, Mr. Chair, Mr. Diskaya is ready to answer saang bangko sila nagwi-withdraw. Yes, you may respond. Your Honor, I invoke po Bank Secrecy Law. Mr. Chair, I'm not sure if a person may invoke that law. Ang alam ko, ang nag-i-invoke primarily yung mga bangko, Yeah. Mr. Chair. Hindi naman Kindly- sila depositor yata sa Okay. lahat. Senator JB Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair.